Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, kailan lang nagkakilala sina Sandar at Alexis, pero malapit na ang isa't isa sa kanila. Mapagbiro ang binata. Nakarating na sa bahay nila si Sandara nung tumawag ang kanyang ama at pinaalam na gagabihin siyang pag-uwi dahil may meeting sila ng mga kasama niyang kandidato. Nagalit si Patricio noong si Sandara ang nagbukas ng gate pagdating niya. Kinabukasan, habang nag-exercise si Pipita, linapitan ito ni Patricio. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggo nating kwento na pinmakatang Hay nako balay! Overqualified! Dito sa ating dula, Super Pipita. Kung ganon, bagay pala tayo, Sandara. Baka mag-soulmate tayo. Hoy, ano yung pinagsasabi mo? Binipiro mo naman ako. Sabi nga ng mami kahapon, nalampasan ko na ang numero sa kalendaryo, pero wala pa akong nobya o kasintahan. Ganon ba? Sabik na yata ang mami na makita ang magiging apo niya. Kaya ipapakilala kita na nobya ko. Ano? Ipakikilala mo ako na... Naku, okay ka lang? Yan ang gusto ko sa'yo. Alam mong magibagbiruan. Alam ko naman na binipiro mo ako. Paano kung hindi biro? Totohanan na. Ito ang ayaw ko sa driver ko. Magpapaalam na lang bigla. Ay, gusto ko nang palitan siya o alisin. Pero malaga ang pupuntahan ko, kaya kailangang mag-drive ako. Ang bilis naman ng mga sumusunod sa akin na sasakyan. Ang luwag ng kalsada. Ipakilid ko nga. At hihinto ako. Miss, pasensya ka na.
Toso kasi itong driver ko. Nagmamadali kasi kami. Anong misang sinasabi mo? Sira na yata ang mata mo. Ah, Patricio? Magda, ikaw ba talaga? Tignan mo nga ilang taon na ang nakakaraan. Hindi ko akalaing magtatagpo pa tayo. Oo. At ngayon pa na ganito ang nangyari? Na gusto mo akong patayin? May sugat ka ba? Tignan ko nga kung may galos ka. Ganon din ang sasakyan mo. Wala akong sugat. Pero muntik na akong mamatay sa nerbiyos. Ay, kung mamamatay ako, maibalik mo pa kaya? Kung gusto mo, punta tayo sa police station at pag-usapan natin to. Huwag mo akong abalahin. Biglang nagbakasyon ang driver ko, kaya naglakas loob akong magmaneho kasi mahalaga ang lakad ko. Pero paano na ngayon? Ay, nervyos mo ako. Sige. Punta na lang tayo sa ospital. Sabi ko naman na wala akong sakit. Sabi mo may nervyos ka. Mapapatawad kita sa ginawa mong ito. Pero ayaw ko nang maulit ito. Maliwanag ba, Patricio? May sama kayata ng loob sa akin kaya di mo makalimutan. Wala nang maraming salita. Ipagilid mo ang sasakyan mo para makaalis na ako. Oh, Mami, madadatnan ko naman pala kayo dito sa bahay. Akala ko ba may pinuntahan kayo? Di na ako tumuloy. Nawalan na ako ng gana. Sa dami ba naman ng tao sa mundo, siya pa ang makikita ko. Sino, Mama? Huwag mo nang tanungin at alamin. Di mo naman kilala. At muntik akong nabangga. Ano? Muntik kayong madisgrasya? Oo. Sa ganun pang pagkakataon kaming nakitang muli. Naku, talagang naiinis ako. Mag-ingat kayo kasi sa pagmamaneho, Papa. Mahirap pa disgrasya. Ninervyos ako. Paano na kung nagreklamo sa pulis? Di may record na ako? At baka maradyo pa ako? Ay sos, baka dyan pa ako matatalo. Yan pang iniisip nyo. Mabuti na lang at di naman tayong nabangga nyo. Yan nga eh. Mabuti wala siyang sugat at mga galos. Lalo na, masama pala ang loob sa akin. Kasi hindi siya ang napangasawa ko. Ha? Anong sabi niyo, Papa? Dati niyong kasintahan, yung muntik niyong nabangga? Oo, ganun na nga. Sa tagal ng panahon na di kami nagkita, sa ganun pang pangyayari kami nagkita muli. Yun lang. Maalala pa kaya niya kung bakit hindi siya ang pinakasalan ko? Nagtataka ako kay Papa, Ate Pipita. Bakit kayo nagtataka? Gusto niyang matawag na mayor o vice mayor. Pero di pa nananalo mula noong tumakbo siyang sanggunyang bayan. Ay, nako. Baka marinig ka ni Sir. Idadabay pa niya akong pagalitan. Huwag kang mag-alala, ate. Busy sa cellphone niya. Mabait kung mabait sa akin si Papa. Pero pag nagalit, ay sobra. Yun lang. May mga taong ganon. Ay, siya nga pala. Malapit nang mag-umpisa ang pangangampanya. Matagal pa, ate. Ay, naku. Kung ako lang sanang masusunod. Pagtuunan na lang niya ng pansin ang negosyo niya.
Pera din lang naman ang hahanapin niya. At legal pa. Mas maganda pa kung yung negosyo na lang niya at tupagin niya. Kasi gagastos lang siya ng malaki sa pangangampanya. Ang liit na nga ng sweldo niya bilang sangguniang bayan. Paano niya mababawi? Tama ka dyan. Maliban lang kung mangurakot siya. Yan din ang tanong sa mga kumakandidato. Gumagastos sila ng milyon-milyon. Pero wala naman silang masasahod na ganong kalaki. Eh di saan sila babawi? Sa pangungurakot ha. Antok na ako. Kaso, tumatawag pa si Alexis. Gabi na, tumawag pa. Hello? Oh, Sandara. Parehas pala tayong di makatulog. Ang di ko lang alam kung pareho tayo nang iniisip. Di ko lang alam. Pero bakit napatawag ka gabi na? May magandang balita ba? Naalala ko kasi ang sinabi kong ipapakilala kita kay Mami. Kanina sanang hapon pero nakalimutan ko. Marami ka sigurong iniisip. Siguro yung mga liniligawan mo. Uy, hindi ah. Ay, siya nga pala. Bakit gusto mo akong ipakilala sa mami mo? Kasi parang siya pa ang di mapakali na wala pa akong maipakilala sa kanya na nobya ko. Okay ka lang? Di mo naman ako nobya o kasintahan? Di naman kita ipapakilala na kasintahan ko. Pero kung magustuhan ka ni Mami na maging manugang, o di tsaka na kita liligawan. Ano? O, masama ba kung ganon? Huwag ka nga. Lagi mo na lang ako binipiro. Sige na. Good night. Inaantok na ako. Bye. Sino ba yung kausap mo sa cellphone mo? At ang saya-saya ninyong nag-uusap. Patawa-tawa ka pa dyan. Si Sandara, Mami. Ang saya kasing kausap. Pero di mo pa naman kasintahan. Talagang hindi, Mami. Kasi kailan lang kami nagkakilala. Kung gusto nyo, anyayahan ko siya dito sa bahay para makilala nyo. Pwede naman kung gusto niya para makilala ko. Para kung hindi ko magustuhan, huwag mo na siyang ligawan. Imposible naman na hindi nyo magustuhan para sa akin, Mami. Maganda at mabait si Sandara. Tingnan natin. Marami kasing ganyan. Akala mo di makabasag pinggan. Pero sila pala ang may di ka nais-nais na gawa. Oh, Magda. Kahit matanda ka o may edad ka na, wala pa rin kupas ang ganda mo. Ang bango-bango mo pa. Sir, Ah, matagahan na po kayo? akala ko kayakap ko si Magda. Ang cellphone ko naman pala ang yakap-yakap at hinahagkan ko. Si Sir naman. Oh, disturbo kang katulong ka. Kain na lang kayo. Di ko naman dala ang kaldero. Muntik na akong mabangungot. Buti na lang inutusan mo si Pipita. At ayun, bigla na lang pumasok sa kwarto. Naku, umaga na nga. Nabangungot pa kayo? Ano ba ang napanaginipan ninyo? Kagabi kasi, tinawagan ako ni Fanny, ang Magandang Kabataan Federation Chairman. Kasama naming kakandidato. Yung beauty queen na nag-aral sa college? At maraming naniligaw sa kanya? Na may party list na congressman pa? Ako lang magkwento, Sandara.
Nakatulog pala akong nakaupo. At kalaunan, ang cellphone ko pala ang hinahagkan ko. Nakakatawa naman kayo, Papa. Oh, Pipita, bakit di ka na naimig dyan? Ang lakas ng tawa ni Sandara, di ka man lang tumawa. Sir, mabuti pala't inutusan ako ni ma'am nagisingin kayo. Oo nga, buntik na akong mabangungot. Sandara, ikaw muna ang bahala sa opisina, ha? Makipagkita ako kay Fanny. May mahalaga kaming pag-uusapan. Hindi uubra sa akin ang party list congressman na yon. Papa, At kung may swerte ako, mag-aasawa ako ng batang-bata. ano? At mas bata pa sa'yo. Okay lang kayo, Papa? Gising na ba kayo o tulog pa? Madam, baka nababangungot na talaga si Sir. Ano? Ba't kasi dinadamay pa kami? Matagal ko nang tinalikuran ng politika. Mama? Gusto daw kaming makausap ni Mayor ng mga negosyante. Baka naman gustong makuha ni Mayor ang suporta ninyong mga negosyante, Mama. Ang sabihin mo, baka gusto lang niyang humingi ng budget para sa kanyang pangangampanya. Ganon? Ay, siya nga pala, Mama. Magkikita kami ni Sandara. Aanyayahan ko siyang mamasyal dito sa bahay mamayang hapon. Ay, galingan mo, iho. Liligawan ko na siya kahit di pa ninyo nakilala. Galingan mo para mahikayat mo siya. Kasi di basta sasama sa iyo kung hindi mo pa kasintahan ang isang babae. Kahit hindi kami magkasintahan dahil malapit kami sa isa't isa. Ang dami mong order. Tayo lang namang dalawang kakain. Mauubos ba natin to? Uubusin natin. Magkwentuhan tayo habang kumakain. Di natin mamamalayan, ubos na pala. Di naman ako ganun kasibang kumain, ano? O sige, umpisan na natin para maubos na lahat ito. Pagkatapos natin kumain, anyayahan kita sa bahay namin. Sige, walang problema dyan. Basta ikaw. At gusto ko rin makilala ang pamilya mo. Sa totoo lang, may asawa na ang iba kong kapatid. Ang bunso nga namin na babae, nabuntis na di pa nakatapos. Ano? Akala namin kung hindi ka na namin mahihintay, Mami. Ihatid ko na sana si Sandara. Sandara. Mami. Mami, si Sandara. Kumusta po kayo? Nice meeting niyo po. Ay, masaya kami na maging bisita ka namin, Sandara Iha. Ang ganda mo pala. Hindi naman po, ma'am. Pero maraming salamat po. Parang formal masyado ang tawag mo sa akin. Ano na lang. Mami Magda na lang. Pwede ba? Ano? Mami na agad-agad? Oy, Alexis. Huwag ka namang magbiro ng ganyan. Ay, nako. Kanina pa sana ako nakauwi. Kaso hindi ako basta payagan ni Mayor na umuwi. Kandidato rin ba kayo na kagaya ni Papa, Mami Magda? Hindi. Nagsawa na ako dyan. Nag-busy mayor ako noon. Pero noong nag-pre-elect ako at natalo, mula noon, ayaw ko nang pumasok sa politika.
Ganun ba? Di ako kagaya ng iba dyan. Laging natatalo, pero sige pa rin. Parang si Papa ang tinutukoy ni Mami Magda. Ano pa ang mga susunod na kaganapan? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Hay nako balay, over disqualified. Dito sa ating dula, Super Pipita. Isinulat para sa radyo ni Delfin Dumayas at sa direksyon Leti Astudillo Aquino. Inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo!